Muna, di ka pa ba tapos? Mahuli na tayo sa sayawan sa kabilang baryo. Sandali na lang ito, Oscar. Sabi ka lang makahawak sa bewang ng babae. Ako ba talaga? Ikaw itong gusto kong samahan para payagan lang ng mama at papa mo na makaalis at makapunta ng sayawan. Akala mo kung hindi ko alam na gusto mo lang kikitain ng nobyo mo doon. Si Oscar naman ang ingay. Mamaya marinig ka ng papa. Inunahan mo ako eh. Ito na nga, nagmamadali na oh. Sinusuguro ko pang mabago ako oy. Natawa lang si Oscar nang makita ang pagiging piko ng kanyang pinsan. Pareho lang din naman sila nang hangarin ang makasama sa gabi na iyon ang kani-kanilang nobyo at nobya dahil bawal ipaalam sa kanilang magulang. Bawal pa silang magkaroon ng karelasyon hanggat hindi sila nakapagtapos ng kolehiyo. Kilala ang kanilang angka na medyo nakakaangat at nagmamay-ari ng iilang mga malalawak na asyenda. At silang magpinsan na magkakasundo lagi sa lahat ng bagay. Laging nakadepensa sa isa't isa at laging ipinagtatanggol ang bawat isa sa tuwing nasasangkot sa gulo. Ayos, ang galing mo talaga, Oscar. Napaniwala mo sila Papa Ronnie at Mama Leia. Anong napaniwala? Muna ha, anong balak mo? Wala naman, uumagahin lang tayo mamaya. Scam yung sinabi mo kay Papa na 2 oras. Abay bitin yun oh. Kita mo to. Ede, ako na naman ang mapapahamak nito. Hayaan mo na, mawawala din naman agad ang galit ni Papa eh. Napakamot sa batok si Oscar. Alam na talaga niyang gano'n ang mangyayari. Ipinarada niya ang kanyang honor type jeep sa gilid ng plaza. Pagdating doon sa sayawan ay maraming mga binata at dalaga na ang nag-iindakan sa saliw ng mga musika. Inikot ni Muna ang paningin para hanapin ang nobyo. Sa sulat nito ay sinabi nitong sa sayawan na sila magkikita. Sana kaya yun? Sa otak ni Muna. Hanggang sa may tumakip sa kanyang mga mata. Nagtaka siya una kung sino yan. Ngunit nang hagkan siya nito sa noo ay napangisi siya ng sobrang lawak. Andrew? Sambit niya. Tumawa ito sabay kuha ng takip sa kanyang muka. Saka lang din napagtanto ni Muna na wala na sa tabi niya ang pinsang si Oscar. Salamat naman at dumating ka pa. Kala ko kasi ay hindi mo na ako sisiputin. Salamat naman at dumating ka pa. Kala ko kasi ay hindi mo na naman ako sisiputin. Saad ng kanyang nobyo. Siyempre, ginawa ng paraan. Nakangising sagot ni Mona. Mona, hahanapin kita mamaya ha. Enjoy mo na kami ng nobya kong si Lydia. Biglang singit ni Oscar. Saktong tumunog na ang sweet music. Hindi na nakatanggi pa si Muna ng hilahin ng nobyo sa gitna para isayaw. Hawak nito ang kanyang bewang habang siya ay nakakapit sa batok. Nakangiti siyang tinitigan ang mukha ng napakagwapong nobyo. Punong-puno ng pag-ibig ang mga mata nito. Totoo yata ang sinasabi ng iba. Masarap ang bawal. Pagkatapos ng sayaw nila ng sweet music ay hindi na umalis pa sa tabi niya si Andrew. Masaya silang nag-uusap at kapag gusto nila ang tugtog ay pumapagitna sila at sumasayaw hanggang sa magsawa at mapagod. Anong oras na ba? Sana kaya si Oscar? Lagot akong mamaya nito kay Papa. Sambit niya. Ihatid na lang kita kung hindi pa babalik si Oscar. Hindi pwede. Baka mabaril ka ni Papa nang wala sa oras. Tiwala lang sa akin, mahal. Ako pa ba? Basta mag-uumaga na oh. Gusto mo bang ihatid na lang kita? Pwede ba? Siyempre.
Ang buong akala niya ay lalakarin lang nila. Hindi niya inasahan na may kotse ito. Isang auto na kulay itim at kumikinang pa. At halatang bagong bago. Sa'yo to? Gulat na tanong niya. Oo. Namilog ang kanyang mga mata. Ang buong akala niya ay mahirap lang ito dahil nakilala niya ito sa isang ilog. Suot ang sombrerong yari sa pandan at puno ng putik ang bota. Ganun pa man ay litaw pa rin ang kagapuhan nito at hindi siya makakalimot sa aurang iyon ng binata. Habang sakay siya dito ay tahimik lamang siya at nahihiyang magsalita sa nobyo. Para bang mas mayaman pa yata ang nobyo niya kaysa sa kanya. Bakit napakatahimik mo, mahal? Tanong ni Drew sa kanya. Wala naman, nagulat lang ako. Hindi mo naman kasi sinabi na mayaman ka pala. Ito talaga oh. Mahalaga bang yaman sa isang relasyon? Hindi naman. Nakakapangliit lang kasi nga, mahal, sana lang mahalin mo ako base sa kung sino ako. Kung ano ang katauhan ko at ang buong ako. Oo naman, mahal. Ipinilig niya ang kanyang ulo sa balikat ng nobyo. Kakaibang kilig kapag ito ang kanyang kasama. Hindi niya namalayang nakatulog siya sa biyahe. Nagising na lang siya nang yugyugin ni Andrew ng mahina ang kanyang balikat. Nakatulog pala ako. Pasensya na, mahal. Hinging dispensa ni Muna sa nobyong si Andrew. Okay lang. Napuyat ka rin sa magdamag na sayawan eh. Oo nga eh. Bawi na lang ako sa susunod sa'yo. Ayos nga lang, mahal. Hindi mo naman kailangan bumawi. Masaya naman ako dahil kasama kita. Talaga? Napakaswerte ko naman sa'yo. Napayakap siyang muli sa nobyo. Niyakap naman siya nito pabalik. Halika na. Lakarin na lang natin ang sa inyo. Sa kabilang kanto naman na. Hindi na muna ako tutuloy at baka makita ako ng inyong ama. Sabi mo nga diba, sundalo ang papa mo. Isang general at ayaw nang makipagrelasyon ka. Kaya hindi na muna ako lalantad. Salamat naman at naintindihan mo ako, Andrew. Pangako, kapag tapos na ako mag-aral ay ipapakilala kita kaagad sa aking ama. Ihintayin ko ang araw na iyon. Masayang sagot ni Andrew. Maingat siyang bumaba ng kotse nang pagbuksan siya ng nobyo. Nilakad nila ang kanto. Medyo may kalayuan iyon, ngunit maliwanag naman ang buwan. Kaya kitang-kita pa rin ang kabuuan ng kalsada. Mula sa di kalayuan ay may kung anong nilalang sa gitna ng kalsada. Tila nakatuwad iyon at hindi maintindihan. Nagtaka si Muna kung anong bagay iyon. Nakikita mo ba ang nakikita ko, mahal? Tanong niya kay Andrew na noon ay tahimik lang. Aswang yan, Muna. Halos pabulong na sagot ni Andrew. Napakapit siya sa bisig ni Andrew dahil sa takot. Pinigilan niya si Andrew na huwag gumakbang. Ngunit ayaw rin yata nitong magpaawat at napakatigas nitong hilahin. Andrew, sabi mo aswang, hindi ba? Hindi pwedeng matakot. Kailangan kitang depensahan. Biglang sagot nito at biglang tumayo din ang nilalang na kanina ay nakatuwad. Nagulat si Muna nang ibinuka nito ang malaking pakpak. Akalain mong anghel ito na bumaba sa lupa. Kulay itim nga lang at ang buhok nito ay magulo. Lumipad dito at dumapos sa kanilang harapan. Pwede ba, Lara? Tigilan mo na ang pag-aligid sa akin. Tanggapin mo nang hindi ako papayag sa mga gusto ng mga magulang natin. Galit na wika ni Andrew. Nagulat si Muna nang mapagtanto na kilala ni Andrew ang aswang. Naguluhan siya sa mga sinasabi ni Andrew. Dahil sa babae niyan, kaya hindi mo magawang sundin ang mga magulang natin. Mas pipiliin mo yang higit sa ating angkan.
Tayo ang huling lahi, Andro. Gusto mo bang tuluyan ng magkawatak-watak ang ating mga lahi? Mahabang litanya ni Lara. Wala akong pakialam doon. Sarili kong buhay ito. Kanya-kanya tayo ng buhay at desisyon. At hindi niyo ako pwedeng pangunahan. Hindi rin ako papayag na hindi tayo may kasal, Andro. Ako lang ang pwedeng maging asawa mo. Dahil tayo ang may parehong katauhan. At oras na hindi ka pa rin tutupad sa usapan ng ating angkan, ang babaeng iyan at ang kanyang angkan ang babalikan ko. Wala akong ititira sa kanila. Tandaan mo yan, Andro. Kinabahan si Muna para sa kanyang pamilya. Kanina pa siya lutang at hirap intindihin ang kaharap. Dala na rin ang kanyang gulat at takot. Magkakamatayan tayo oras na gagawin mo yan, Lara. May diing wika ni Andro. Mas lalong nagalit ang kaharap. Tinitigan na masama si Muna. Kaya napasiksik siya sa kanyang muka sa dibdib ni Andro. Mas lalong nagalit si Lara sa kanyang ginawa kaya sumugod ito. Walang magawa si Andro kundi ang ilabas ang nakatago niyang katauhan. Mailigtas lang si Muna sa kamay ng katulad niya na ang lahing bangkilan. Nagulat si Muna nang biglang umikot si Andro kasama siya. Nang imulat niya ang kanyang mga matay, laking gulat niya nang makita ang napakapangit na mukha ni Andro. Ngunit bago pa siya makapag-react ay naiharang na ulit ni Andro ang katawan laban sa nilalang. Napatras si Muna nang makita ang labanan ng dalawa. Nakipagbuno ang mga ito sa isa't isa. Sigaw naman ang sigaw si Muna sa takot at tila na estatwa lang siya sa kanyang tinatayuan. Ilang sandali pa ay biglang may ilaw ng sasakyan mula sa unahan. Ngunit wala pa rin pakialam ang dalawa at patuloy pa rin ang labanan. Biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril at saka lang kumala sa isa't isa sina Andro at Lara. Ang mga ito kasi ang pinagbabaril at laging gulat ni Muna nang makitang uto iyon na pag-aari ng kanyang ama na sundalo. "Sakay na muna!" sigaw nito. Taranta siyang tumakbo para sumakay sa sasakyan ng ama. Iyak na rin siya ng iyak dahil sa takot sa mga nakasalamuhang nilalang na noon lang niya nakasalamuha at nasaksihan ang nakakatakot na mukha. Napatili pa siya nang sugurin sila ni Lara. Ngunit hindi pa man ito nakalapit ay binaril na ito ng kanyang ama. Mabilis rin itong nakailag kaya hindi natamaan ng bala ng baril. "Una!" tawag ng kanyang nobyo. Ramdam na rin niya ang kaba dahil sa takot na baka mabisto ng ama niya ang pakikipagrelasyon niya sa akala niya ay isang ordinaryong tao lang. Iyon pala ay isang aswang. "Kilala mo ang aswang na iyan?" tanong ng kanyang ama. Hindi siya sumagot, bagkus ay inutusan na ang kanyang ama para lumayo na sa lugar. "Bilis na, Papa. Ayan na naman ang aswang." Biglang sigaw niya nang makita ang muling pagsugod ni Lara. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit ay mabilis na lumipad palapit si Andro para harangin ito. Agad na pinaharurot ng kanyang ama ang sasakyan nito. Naiiwan ang dalawang naglalaban. "Nasaan na ba ang pinsan mong si Oscar?" tanong ng amang si Mang Rone. "Hindi ko alam, Papa. Kanina pa ako naghihintay sa kanya eh. Hindi dumating kaya naglakad na lang ako pa uwi." Pagsisinungaling niya. "Lagot ka na, Oscar. Bakit pa ganito ang naging dahilan ko?" sambit niya sa kanyang isip. "Walang iyang Oscar na iyon. Sa susunod, hindi ka na niya maisasama pa sa kung saang sayawan. Talagang ipapahama ka pa talaga niya. Paano kung nalapa ka na ng mga aswang na yon?" Galit na bulyaw ng kanyang ama. Hindi na siya sumagot pa. Siguradong ilang buwan na naman siyang grounded at bawal lumabas ng bahay. Hindi man lang niya naidepensa ang pinsan. Kahit naman ano ang gagawin niyang pagsisinungaling sa ama,
ay magagalit pa rin ito sa kanyang pinsan. Nagsisisi tuloy siya kung bakit pa siya umuwi. Sana pala ay nagpaumaga na lang siya. Iyon nga lang at hindi rin niya malalaman ang totoong katauhan ni Andrew kung sakaling hindi nangyari ang gabing iyon. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Kung sana hindi ganoon ang eksena, hindi niya matanggap na aswang si Andrew. Halimaw ang katauhan nito. Malayong malayo sa maamo nitong mukha. Wala ka bang balak bumaba ng kotse? Singhal ng kanyang ama na makitang nakatulala lang siya. Nandito na tayo, Tay. Saan na ba napadpad ang utak mo? Diyan lang tayo galing sa kabilang kanto muna. Hindi tayo galing ng syudad. Hindi na siya nag-react sa sinabi ng ama at bumaba na ng kotse nang walang imik. Pagdating sa loob ay gising pa ang kanyang ina at talatang naghihintay sa kanya na puno ng pag-alala ang mukha. Ikaw na bata ka. Alam mo bang hindi ako nakatulog sa paghintay sa iyo ng magdamag? Halos may ngayak-ngayak ng sumbat ng kanyang ina. Pasensya na ma, naaliw ako sa sayawan, nakakainda kasi. Nakakaindak rin yung sinugod ka ng mga aswang, hindi ba? Biglang sabat ng kanyang ama. Anong ibig mong sabihin, Ronnie? Hindi na siya nakapagsalita pa dahil masakit ang titig ng kanyang ama sa kanya. Nadaanan ko itong anak mo. Mukhang pinag-agawan ng dalawang aswang. Buti na lang yata at parehong sakim ang mga aswang na iyon. Parehong ayaw ng may kasalo kaya hindi siya nalapa. Kung nagkataong nagkasundo ang dalawang iyon, edi, buto na lang niyang natitira sa ngayon. Mahabang salaysay ng kanyang ama. Mabuti na lang at hindi nahalata nito na dinipensahan siya ni Andrew. Dahil oras na malalaman ng mga ito na nobyo pala niya ang aswang na iyon, ay siguradong hindi na siya makakalabas pa ng bahay. Hindi na rin siya makapag-aral pa. Masamang impluensya yata iyang si Oscar sa anak natin, Ronnie. Pagsabihan mo iyang pamangkin mo. Ayoko na siyang makasama pang muli ng ating anak. Galit na wika ni Aling Leia. Ma, wala naman pong kasalanan si Oscar. Depensa niya sa kanyang pinsan. Huwag mo nang ipagtanggol pa muna. Basta simula ngayon, huwag ka nang lumabas pa ng bahay kasama si Oscar. Ipapahama ka lang din naman ng pinsan mong iyon. Pero kasi ma... Matulog ka na doon muna. Putol ni Mang Ronnie. Wala siyang magawa kundi ang sumunod sa utos ng ama. Sa kabila ng puyat at antok ay hindi niya magawang makatulog dahil si Andrew ang kanyang iniisip. Hindi pa rin siya makapaniwala na aswang ang kanyang naging nobyo. Iniisip pa rin niya ang kanyang pinsan. Tiyak na mabibingi ito sa galit na oras na makita ito. Tiyak na mabibingi ito sa galit oras na makita ito ng kanyang ama at ina. Umaga na siyang nakatulog dahil sa napakalalim ng kanyang mga iniisip. At nagising siya sa mataas na boses ng kanyang ama. Narinig niya ang pangalan ng pinsan na si Oscar. Ibig sabihin ay pumunta ito ng maaga sa kanilang bahay. Tiyak na nag-aalala rin ito sa kanya dahil hindi siya nito na ihatid kagabi pa uwi. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto at naabutan niyang pinipilit ng kanyang ina na hilahin palabas ang kanyang pinsan. Ma naman, tigilan niyo iyan. Hindi pa nga nakapagkape yung tao. At saka yung mga nakikinig ngayon baka hindi pa nakapagkape. Kaya itigil ko muna to. Abangan sa parto. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.